Sa nakaraan ay natapos tayo kung saan humihingi ng tawad si Gale dahil sa pagpunta niya sa Human Kingdom nang walang pahintulot ng kanyang hari sa pag-aakalang si Demon King Dazzle ang kanyang kaharap. Ipinakita din ng rangkang ni Lev Irian at Gale si Lev Irian ay mayroong malapit 40 star habang si Gale ay maroon lamang 3 star na nagpapakitang mas labis na nakakataas si Lev Irian sa lahat ng bagay. Dahil sa mga star ay tinanong ni Sylvia kung sila ay mga batang kindergarten. Bigla naman nagsalita si Lev Irian mula kung saan na sinasabi sa kanyang hari na agad siyang tumungo ng makaramdam ng presensya sa pag-aakalang kailangan siya ng kanyang hari. Sinabi naman ni Demon King Dazzle na tila siya ang mas nangangailangan ng tulong sa kanilang dalawa at tinanong kung anong nangyari. Masaya namang nagpasalamat si Lev Irian sa pag-aalala sa kanya ng kanyang hari ngunit mas mahalaga ang kanyang sasabihin. Labis-labis namang nawindang si Gale nang marinig niyang tinawag ni Lev Irian na hari ang babaeng kanyang kinalaban at kanyang napagtanto na ang kanyang hari ang kanyang kinalaban. Nagagalak na inihahayag ni Lev Irian sa kanyang hari na nakahanap siya ng paraan upang muling maibalik sa orihinal na katawan si Demon King Dazzle. Mula sa akademya ay makikita ang bundok na nawasak dahil sa ataking ginawa ng Demon King. Mula sa loob ng akademya ay makikitang tame team na gumagawa ng mga magic circle ang babaeng kaibigan ni Sylvia. Makikita ding nakatayo si Sylvia at ang Demon King sa isang malaking magic circle na kanyang ginawa na nangangahulugan sinusubukan niyang ibalik sa orihinal na katawan ang dalawa. Maya-maya pa ay nagsalita na ang Demon King na sinasabing gumana ang kanilang ginawa na pinapakitang bumalik na sila sa kanilang mga orihinal na katawan. Dagdag pa niya na hindi sila nag-aral ng Holy Magic kaya hindi sila familiar kahit simpleng cure magic ngunit si Sylvia ay maaring alam iyon. Namumula namang itinanggi ni Sylvia dahil hindi siya isang support. Makikita naman napaiyak si Lev Irian sa tuwa dahil muli niya nang makakasama ang totoo niyang hari. Dagdag pa niya na hindi nasayang ang pag-torture sa kanya ng kaibigan ni Sylvia gamit ang healing magic. Bigla naman nagseryoso si Lev Irian na sinasabing oras na para patahimikin ang babae dahil hindi niya hahayaang malaman ng iba ang pagkakakilanlan ng kanyang hari ngunit tinitigan lang siya ng babaeng may healing magic at hindi nakaramdam ng takot mula sa kanyang banta. Nagalit naman si Sylvia at agad na naglabas ng kanyang kapangyarihan habang sinasabi kung ano ang kanyang karapatan upang pagbantaan ang kanyang kaibigan. Ngunit bago pa siya matapos ay makikitang itinumba na ng babae si Lev Irian gamit ang kanyang healing magic kaya napasabi na lang si Sylvia na mukhang hindi na siya kailangan. Ayon naman sa Demon King na ang epekto ng healing magic ay sobrang nakakaintriga. Habang sa isang bahagi ng akademya ay dinala ang lahat ng mga nasaktan mula sa labanan. Hindi naman makapaniwala si Edward na nanalo ang exorcist laban sa Templar class ngunit wala siyang magagawa kundi i-announce sa lahat kung sino ang nanalo. Agad namang lumapit ang kaklase ng Demon King sa kanya at nagpasalamat dahil siya umano ang dahilan ng kanilang panalo. Ayon pa sa isa na akala niyang ang Holy Saint ang may gawa ngunit kanyang nalaman na si Dazzle ang may gawa. Ayon pa sa isa na hindi na matutuloy ang paglipat ni Sylvia sa Templar class. Makikita namang naiirita si Sylvia sa isang gilid dahil napunta ang lahat ng papuri kay Demon King Dazzle kahit siya naman ang totoong gumawa ng lahat. Makikita namang nag-uusap si Roland at ang lalaking noble ayon kay Roland na hindi siya sigurado kung anong nangyari dahil ang kanyang huling naaalala ay nil-iPad sila ng malakas na hangin na sinang-ayunan naman ng lalaking noble. Sa loob-loob ng lalaking noble na hindi niya kayang ipaliwanag ang tungkol sa kanyang demon hand na labis nagpalakas sa kanya sa labanan. Dagdag pa niya na dapat niyang panatilihin ang kanyang distansya mula sa mga demon simula ngayon. Lumapit naman si Roland kay Demon King Dazzle at sinasabi na dahil siya naman ay gentleman ay kanya nang aaminin ang kanilang pagkatalo. Dagdag pa niya na mayroon siyang isang salita na hindi niya nakukunin si Sylvia papunta sa Templar class at tinawag niyang taga-bukid si Demon King Dazzle.
Agad din niyang inakbayan si Dazzle at mayabang na sinabing kahit hindi siya noble ay tatanggapin niya siya bilang kanyang bodyguard at alam ng lahat na ang posisyong iyon ay kasing lapit ng isang kaibigan na tulad niya. Dahil sa kanyang pag-akbay sa Demon King ay nagalit si Lev Irian kung anong karapatan niyang hawakan ang kanyang hari tulad noon inakala din niya na tiyak na susunugan ng kanyang hari ang walang pakundangan na taong iyon hanggang malutong ngunit labis na noindang si Lev Irian nang sabihin ng Demon King na tila maganda ang kanyang alok. Iniisip naman ng Demon King na si Roland ang taong minamahal ng marami kaya siguradong may makukuha siyang mga impormasyon sa kanya patungkol sa pag-ibig kaya hindi niya nasasayangin ang pagkakataon. Habang sa Demon Kingdom ay pinapakitang nakabalik na si Demon King Dazzle at nakasilip ito sa kanyang bintana habang iniisip na akala niya na ang katawang iyon ay walang dod ang malambot at marupok at nararamdaman niyang kailangan iyon ng protektahan. Ngunit kung kanyang gagamitin sa laban ay tiyak na magbibigay iyon ng malakas na kapangyarihan salamat sa kakaibang kakayahan dahil sa loob ng 1,700 na taon ng kanyang buhay ay hindi pa siya nakakita at nakakasampung ng ganoon. Nabigla din siya ng kanyang maisip na baka iyon ay epekto ng kapangyarihan ng pag-ibig. Agad din siyang napaisip dahil tila may naaalala siyang familiar na pakiramdam dagdag pa niya na sa tingin niya ay nakita niya na iyon ngunit hindi niya maalala kung kailan, agad din niyang pinatawag si Lev Irian na agad dumating at tinanong kung ano ang kailangan ng kanyang hari. Iniutos niya na sabihin sa kanya ang lahat tungkol sa hero na kinabigla ni Lev Irian dahil hindi pa nangyari noon na nagtanong ang kanyang hari patungkol sa mga kalaban dahil labis na nangingibabaw ang Demon King sa kapangyarihan. Naisip din niya na baka iyon ang bagong diskarte ng kanyang hari upang talunin ang bayani. Sinabi ni Lev Irian na kanyang gagawin ang kanyang makakaya upang malaman ang lahat tungkol sa bayani para sa kanyang hari. Nang marinig iyon ay nagpasalamat si Demon King Dazzle ayon kay Lev Irian na mula nang ipinanganak si Sylvia ang bayani ay pinagpala ng Diyos ang si Stella ang Diyos na sinamba ng sangkatauhan at karamihan ay mula sa alyansa ng kanilang mga kaaway. Dahil dito, siya ay may isang malakas na katawan, walang limitasyong mana, at lakas na lampas sa pangunawa ng mga tao. Kinuha siya ng banal na simbahan at itinuro sa kanya ang daan ng Diyos ang si Stella mula noong napakabatang edad, malayo sa nabubulok sa labas ng mundo. Kaya ang dalisay na batang babae na lumalaki sa banal na kapangyarihan ay pinarangalan bilang isang santo. Ipinakita din na mayroong isang magic footage ng banal na batang babae noong siya ay naging isang santo. Ipinakita ang kabataan ni Sylvia kung saan may iniindayog itong malaking espada habang sinisigaw na kanyang puputulan ang paa ng demonyo, sunugin ito, at itapon ang mga abo sa pinakamalalim na dagat ng 7 kaharian na ikinuwindang ng 2 dahil hindi sila makapaniwala na sa batang edad ay wala na itong nais gawin kundi patayin ang mga demon. Itinanong naman ni Demon King Dazzle kung sinong simbahan ang nagturo sa batang Sylvia ng karahasan. Na pinagtaka ni Lev Irian dahil tila concern ito sa Holy Saint na si Sylvia, nang malapit ng magtakip silim ay makikita si Sylvia na tila hindi maganda ang pakiramdam, agad namang tinanong ng kanyang kaibigan kung nilalamig siya. Dagdag pa niya kung hindi nakaranas na magkaroon ng sakit si Sylvia sa kanyang buong buhay. Bilang tugon ay sinabi ni Sylvia na baka dahil naging masyadong stressful ang kanyang mga nakalipas na araw. Ipinakita din na muling pinagal-aitan si Sylvia ng kanilang pare. Nagpasalamat naman si Sylvia sa kanyang kaibigan dahil sa pagtago nito ng mga lihim. Bilang tugon ay sinabi ng babae na wala iyon kumpara sa kung ano ang ginagawa ni Sylvia para sa kaharian na ito. Kaya wag na nila iyong pag-usapan kahit na hindi siya maaaring makatulong. Inihayag din niya ang kanyang pagtataka kung bakit tinatago ni Sylvia ang 2 demon sa kanilang akademya. Mapangasar naman sinabi ng babae na gayunpaman ay hindi niya na iyon itanong dahil pinagkakatiwalaan niya ang Holy Saint na tuwid na isang tao upang i-plot ang anumang masama sa mga demonyo dagdag pa niya kung hindi pa nagagawang mahawakan ni Sylvia ang kamay ng mga demon. Naalala naman niya ang panahon kung saan hinawakan ni Demon King Dazzle ang kanyang kamay upang e-teleport sa Demon Kingdom,
Na mamula namang sinabi ni Sylvia na hindi naman talaga siya ang humawak sa kamay ng lalaki dahil nasa loob ng kanyang katawan si Dazzle ng panahong iyon. Ayon sa kanyang kaibigan na siya ay maswerte at kanyang nauunawaan ang pangyayari, ngunit ang kanyang pagiging banal ay wala na. Labis namang nabigla si Sylvia nang marinig iyon at tinanong kung ano ang tinutukoy niya.